Good morning Pilipinas, 5:21. Para mas masarap ang pag-inom ng kape, tutok lamang po. Dito lang yan sa ating programa. Ito po ang Panahon TV. At mga kababayan, ang ating programa nga po ay kabalikat ng sambayan ng Pilipino sa pag-unlad ng ating bansa. So sa puntong ito, silipin po natin ang public service announcements na makatutulong sa ating pag-unlad. Unahin nga po natin ang anunsyo mula sa National Children's Month. Ito nga po, nagaganapin nga po ang 21st National Children's Month ngayong October 18, 2013 at may tema itong kahirapan, wakasan, karapatan ng bata, ipaglaban. At ngayon nga po mga kababayan, susunod naman po nating anunsyo, siyempre mula po sa Meralco. As usual, meron na naman tayong maintenance operations ngayong October 5, ngayong araw po yan. Diyan po yan sa Taguig City, 3:30 a.m. and 11 p.m. Diyan po yan sa bahagi ng Circuit Urdaneta 433 VS. At ang dahilan po ng nasabing maintenance operations ay dahil sa relocation ng poles along RDC Road, dyan po yan sa McKinley Hill, Fort Bonifacio at dyan po yan sa Taguig City. At siyempre, meron pa rin po tayong maintenance schedule dyan po sa Pasay City, 5 a.m. po yan and 5:30 a.m. ngayong araw po yan. Mamaya-maya po, 5:30 a.m. So maya-maya po yan mga kababayan. Dyan po yan sa bahagi ng Circuit CBP-1A416RF Pasay 41U. At sa bahagi rin ng Circuit CBP 1A416RF Pasay 41U and Pasay 18J. Ang dahilan po ng nasabing maintenance ay dahil po yan sa line maintenance work along Antonio Arnaiz Avenue. Diyan po yan sa Pasay City. So sa mga kababayan po natin nandyan sa Pasay, medyo konting tiis na lamang po tayo sa mga ganap na maintenance operations dahil para rin naman po ito sa ikabubuti nating lahat. Ngayon naman, silipin na natin ang lagay ng panahon sa mga kapitbahay nating bansa. Dito po yan sa Asia. Nahin po natin ang Hong Kong, mataas ang temperatura, meron tayong 24 to 30 degrees Celsius at pinakamababa naman po sa Beijing, China, meron tayong 13 to 23 degrees Celsius. Sa Kuala Lumpur, Malaysia, mataas po temperatura, meron tayong 25 to 33 degrees Celsius at pinakamababa po Jakarta, Indonesia, meron tayong 22 to 33 degrees Celsius. At ang Brunei Darussalam, mataas pong temperatura, ganun din po yan sa Phnom Penh, Cambodia at Ho Chi Minh, Vietnam. Meron tayong 24 to 31 degrees Celsius at pinakamababa po, Rangoon, Myanmar, meron tayong 22 to 31 degrees Celsius. At ngayon naman tayo'y mag-around the world, silipin po natin ang lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng mundo na atid sa atin ng World Meteorological Organization o WMO. Nahin po natin sa kontinente ng Amerika, dyan po sa Northern America, partikular sa USA and Canada. Sa Washington DC, mataas pong temperatura, meron tayong 19 to 31 degrees Celsius at pinakamababa po sa Edmonton, Alberta, meron tayong 6 to 16 degrees Celsius. Tungo po tayo sa Europa, sa Roma po, sa bansang Italia, mataas ang temperatura. Meron tayong 16 to 25 degrees Celsius. Habang dyan po sa Berlin, Guten Morgen sa ating mga kababayang Pinoy, dyan po sa Berlin, Germany, meron tayong temperaturang 6 to 14 degrees Celsius. Dito naman po sa atin sa Asia at sa Middle East, mataas pong temperatura sa Dubai, meron tayong 29 to 40 degrees Celsius at pinakamababa po sa New Delhi, India, meron tayong 22 to 33 degrees Celsius. At bilang panghuli sa Australia and New Zealand, mataas pong temperatura sa Melbourne, meron tayong 13 to 24 degrees Celsius at pinakamababa po sa Wellington, meron tayong 12 to 17 degrees Celsius. At ito naman, dahil madalas po tayong nakararanas ng mga pag-ulan at thunderstorm sa hapon, mahalagang malaman, siyempre papaano nga ba tayo makakaiwas sa pagkakaroon ng flu o pagkakaroon ng mga sipon at ubo. Napapanahon po ito at lalo pa siyempre dapat pinapangalagaan natin ang ating katawan para ang ating buhay ay mapuno ng sigla. Kapag tag-ulan at malamig ang panahon, uso ang trangkaso o flu. Kaya payo ng Department of Health o DOH, palakasin ang resistensya ng katawan para ito'y malabanan. Maaari kang mahawaan ng flu o influenza sa pamamagitan ng direktang pakikisalamuha sa ibang taong may trangkaso at paggamit ng personal nilang kagamitan tulad ng baso, kutsara at tinidor. Isa rin tong airborne disease, ibig sabihin, pwede itong malanghap. Sintomas ng flu ang pamamaga ng lalamunan at matinding pag-ubo. Kapag lumala ang flu, maaari itong ikamatay.
Para maiwasan ng flu, inirerekomenda ng DOH ang palagiang paghuhugas ng kamay, pagkain ng mga masusustansyang pagkain, at pagpapalakas ng resistensya sa pamamagitan ng regular na pag-ehersisyo. Ayon sa DOH, may available na libreng flu vaccine sa mga barangay health centers para mabawasan ang bilang ng mga biktima nito.